Welcome to Linguist Access Podcast, where we dive deep into the stories of extraordinary individuals who are making waves in their fields. And of course, I have my special guest this morning. Today, we have Reynan in the show. And I'm so happy that I was able to hear half of his story. And I have some questions. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, ma'am. Yeah, magandang umaga. Taga saan po kayo sa atin, sir? Sa Marinduque po ako. Marinduque province po. Marinduque. Pang ilang taon nyo na po to, sir, na nagtatrabaho dito sa Rose? I was 1999 when I was started. It was about 26 years. 26 years. Pero nung nag-umpisa po kayo, paano po yung naging proseso? Like, nagtrabaho muna kayo dun sa atin? Yes po. Nag-start po ako magtrabaho muna sa atin sa Pilipinas, sa mga hotels. Then, hindi pa rin ako makasampa noong una. So, hindi ako nag-give up. Kumbaga, lalo kong ginawang strong yung sarili ko para ma-reach ko yung goal ko. Magtrabaho ko sa Super Ferry 2 for 1 year. And then after that, doon na nag-open yung door para sa career ko as a seafarer here sa international. So, ilang taon po kayo nag-antay bago kayo makaakyat ng work? Matagal, ma'am. Nag-graduate ako is 1992 sa TIP. And after that, nag-try ako sa mga cargo ship because I finished marine engineering course. Hindi ako pinapalad sa mga ganong career, kaya nag-change ako ng plan. So, ginawa ko, nag-focus ako sa cruise ship. Eto, glad na bless ako ng Diyos na nakapasok sa ganitong trabaho. So, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? 26 years na po. 26 years? And every contract po, meron kaming 6 to 7 months. Every contract. Every contract, 6 to 7 months. So, yung mga anak niyo po, how are they taking it na siyempre nakikita ka po nila 2 months or 3 months lang po sa average? Actually, yan yung malungkot na namin kasi malayo kami sa family. Siyempre nakakamiss. Hindi namin sila makasama ng matagal. Pero para sa kanila to. Yun yung nagiging motivation namin. Motivation ko sa sarili ko na yung goal ko para sa mga anak ko. Sana makatapos sila ng maayos. Nabigyan ko sila ng magandang bukas na may iba yung kanilang landas. Mahirap magbabarko pero kailangan maging strong ka. So sir, i-a-advise mo ba to sa anak mo or sa mga kaibigan mo na maging katulad mo din po someday? Why not? Kasi siyempre kailangan natin maging matatag tayo. Tsaka huwag tayong give up sa mga trials na dumating sa atin. Lahat ng bagay na nare-reach natin, yun yung ginusto natin sa buhay natin. Kaya bakit hindi ko siya i-recommend kahit kanino? Nandito naka-open, nandito yung mabilis na pag-unlad mo sa sarili mo. Malaki ang may tutulong ng isang seafarer. Basta smart ka sa mga bagay na gusto mong marating sa buhay. Lalo na sa family. Katulad sa ilang oras po kayo nagtatrabaho sa araw-araw? Actually, this is a magandang question. Mapahaba ng oras namin dito. Siguro nas 11 hours maximum. And then kapag may mga special cleaning, gano'n, doon kami nag-i-exceed ng hours. Umabot kami ng 11 to 13 hours a day. Pero kaya naman. Pero nakakapagpahinga naman po kayo in Yes, between? Yes, ma'am, opo. Hindi naman pwedeng magtrabaho ka na continuously. Kailangan may break yan. Kailangan in a day, mayroong siyang 6 hours and then 4 hours break. Continuous, hindi siya straight hours na nagtatrabaho kami dito. Kailangan laging may break siya. Kumbaga kinakat yung 11 hours. 5 hours during the day and 6 hours on the night time. Sir, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung pinaka naging challenging na na-experience mo na nandito ka sa barko? Pinaka-challenge? Ang pinaka-challenge sa lahat dito yung malayo ka sa family mo. Nag-iisa ka rito. Kumbaga, marami kang friends pero siyempre, pagdating ng oras na, halimbawa, hindi mo maiwasan, nagkakasakit ka dito, ikaw yung mag-aasikaso sa sarili mo. Wala nang iba. Ikaw lang ang kadamay mo sa sarili mo, kundi ikaw at ikaw ka rin. Kailangan mo strong ka talaga. At magtiwala lang tayo sa Diyos. So ngayon po na 26 years ka po, any plans po of retiring or ilang taon pa po kayo magtatrabaho dito sa barko? Yes, plano ko mag-retire pero siyempre, ang sagot dyan is yung future ng anak ko kasi nag-aaral pa siya. Hindi ako makapag-decide. Actually, nag-stop na ako 2023 pero nag-decide pa rin akong bumalik kasi namimiss ko rin yung work ko. Namimiss ko rin yung work ko siyempre. Tsaka dito ko nakita yung mabilis na pag-ipon. Nandito lang talaga. Tsaka mahirap man pero yung ginawa at the end
at saka yung magandang naidudulot nitong pagtatrabaho sa ganitong cruise ship is malaki. Ang malaking naitutulong sa career, sa family. Unang-una yung family natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sir, nasasabi mo bang successful ka? Successful ka na ngayon? Nasa period ka na ba ng life mo na? Kasi di ba iba-iba naman yung definition ng success. So Yes. ikaw, sir, kung tatanungin kita, are you successful? For my own, masasabi ko successful na ako. Happy ako kung ano man meron na binigay sa akin yung Diyos. Malusog ako in 26 years. Yun yung unang-una kasi kailangan yung health namin is physically fit ka. Pag nagbabarko ka, alagaan mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-blessing sa akin. Pangalawa, maayos yung buhay ng aking pamilya na bibigyan ko sila ng magandang support. Yun lang. Para sa sarili ko, successful ako. Yes, successful as a father, as a husband, bilang isang seafarer. Ano po ang dapat na gawin ninyo para magampanan nyo ng maayos yung inyong trabaho? Mag-focus lang tayo sa ating work. Mahalin natin, isa puso natin yung ating ginagawa. At yun yung magbibigay ng magandang result sa'yo, sa future mo, sa career mo. Basta mahalin mo yung trabaho mo. At maging strong ka, huwag kang maging mahina. Kailangan marami kang pasensya na dala sa bulsa mo. Yan yung ating panlaban para maging successful as a seafarer, lalo na sa cruise ship. Marami kang mga kasama dito, mga challenge, mga ganyan. Pero kailangan maging strong ka sa lahat ng bagay. Baunin mo yung pagdadarasal araw-araw. Siya yung kasama natin lagi sa puso natin. So maraming salamat po sa oras, Sir Reynan. Thank you din po, ma'am. Sa lahat ng mga nanonood, lagi niyo pong tandaan na itong buhay po ng pagiging seafarer ay isa po talagang halimbawa ng perseverance, dedication, and giving up is never an option. Sabi nga ni Sir, hindi niya madalas nakakasama yung family niya, pero ganun pa man, ang lagi niya lang motivation is para din naman to sa kanila. Tama po yun. And thank you so much. You're very welcome. Thank you. Thank you so much din po sa inyo.